So dito naman po tayo sa listening part. So yung instruction po dito is 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 그리십시오. So again, ang meaning po nito is makinig sa kasunod at piliin yung drawing na may kaugnayan sa content na narinig mo. So may pakikinggan po tayong audio, pipiliin nyo lang po dito sa choices kung ano yung may kaugnayan doon. So mga kalendaryo po ito. So dates po yung dapat ninyong pakinggan. So makinig pong maigi. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So makinig pong maigi sa dates na babanggitin. 컴퓨터 교육은 언제까지 해요? 11월 20일까지 해요. So again, ang sabi, 11월 20일까지 해요. 11월 20일까지 해요. Saan ba yan dyan? So narinig mo, 11월. 11월. So ano ba yung 11월? 11월 is November. So dalawa lang dapat yung pagpipilian mo dyan. X mo na to. Pero ang sabi kasunod, Isibil. Ano ba yung Isibil? So Isibil is the 20th day ng month. So the correct answer is number 3. Yan lang yung may nakabilog sa number 20 na November. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 컴퓨터 교육은 언제까지 해요? Tagalogin natin. So, computer 교육. So, ibig sabihin po niyan is computer lesson. Merong topic marking particle. 언제까지. So, ibig sabihin, until when? Hanggang kailan? 언제 meaning when, kailan. 까지 meaning until, hanggang. So, hanggang kailan. So, 해요 is to do. So, ibig sabihin, yung tanong ng lalaki is hanggang kailan daw yung computer class o yung computer lesson. Sagot naman ng babae, 11월 20일까지 해요. So, it is until November 20th. So, yung November 20 na kalendaryo is nakalagay sa number 3. Kaya po yan yung tamang sagot. Number 3. So, bakit hindi pwede yung number 1? Number 1 is 11월 1일. So 11월 1일. So mali po yan. Number 2 naman, 12월 1일. So again, mali din. So number 4 naman, ang nakalagay, 12월 20일. So 12월 20일. No, December 20. So mali din naman. Walang binanggit na ganyan. So again, correct answer is number 3. Dito naman tayo sa number 2. So yung question po dyan is, 여자는 왜 전화를 했습니까? So 여자 meaning girl, babae, with topic particle, 왜 meaning why, bakit, 전화를 했습니까, ibig sabihin call. So bakit tumawag yung babae? So pakikinggan natin yung rason ng babae kung bakit siya tumawag. So makinig pong mabuti. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 외국인 근로자 지원센터입니다. 오늘 토픽 수업은 몇 시에 시작해요? Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 2번. 여자는 왜 전화를 했습니까? 네, 외국인 근로자 지원센터입니다. 오늘 토픽 수업은 몇 시에 시작해요? So nagtanong yung babae.
몇 시에 시작해요? So, ano kaya yung inaalam niya? So, kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi. Sabi ng lalaki, 외국인 근로자 지원 센터입니다. So parang sumasagot siya ng tawag, no? So nagpakilala siya nung name ng establishment nila. So sabi niya, yes, this is Foreign Worker Support Center. So yun yung sabi niya. Pinakilala niya yung establishment nila. Sabi naman ng babae, 오늘 토픽 수업은 몇 시에 시작해요? So 오늘 is today. Topic is yung topic. 수업 is class, so topic class. 몇 시에 시작해요? So 몇 시에. Ano ba yung 몇 시에? 몇 시에 is what time? With time marking particle and then 시작해요 to start. So sabi ng babae, anong oras daw mag-i-start yung topic class ngayong araw? So nagtatanong siya ng oras. So yun yung purpose ng pagtawag niya. So ano kaya ang sagot dito sa mga choices? So isa-isahin po natin. Number 1. 수업 내용을 알고 싶어서. 수업. So 수업 is class. 내용 is content. Ilalaman. With 을 object marking particle. 알고 싶어서. So yung verb natin is alda, meaning to know. Merong gushipta, ibig sabihin want. Gusto. And then also meaning po niyan is because. Ibig sabihin, because she wants to know the content of the class. Dahil gusto niyang malaman yung nilalaman ng klase. Yung ba yung dahilan ng pagtawag ng babae? Siyempre, hindi naman. Kaya po, mali yung number 1. Number 2. 수업 장소를 알고 싶어서. 수업 장소. So, ibig sabihin, yung location ng class. 알고 싶어서, same lang po yan dito. So, ibig sabihin, because she wants to know the location of the class. So, lokasyon ba ng klase yung gustong malaman ng babae? Diba hindi naman? Kaya X po yung number 2. Sigurahin po natin. Translate natin itong number 3. Number 3, sabi, 수업 시간을 알고 싶어서. So, 수업 is class, 시간 is time. With object particle, and 알고 싶어서, same lang po yan sa kanina. Ibig sabihin, because she wants to know the time of the class. Tama ba yan? Yes po, tama po yan. Again, yung tanong ng babae is 몇 시. What time? So gusto niyang malaman yung oras ng class. So that's the correct answer. Number 3. So yung clue nyo lang po dyan is yung question word. No? So basta alam nyo yung question word and alam nyo yung translation nitong mga choices, madali po itong sagutan. So tingnan natin itong number 4 kung bakit ito naging mali. Sabi po dyan, 수업 기간을 알고 싶어서. So translate natin, 수업 meaning class, 기간 meaning po niyan is period. So ano ba yung period? So period, ibig sabihin po niyan yung start ng klase, kunyari first semester, mag-start ng June 1, and magtatapos yung semester ng June 30, parang ganun. So yun yung period. Yung start ng klase hanggang matapos yung term. So, sabi niya, because she wants to know the period of the class. So again, hindi po period yung tinatanong niya lang po yung oras. Oras kung kailan mag-i-start yung class ngayong araw. Kaya po naging mali yung number 4. Again, correct answer is number 3. So dito naman tayo sa number 3. So basahin muna natin yung question para alam natin kung ano yung pakikinggan natin sa audio. 사배 남자는
왜 여기에 왔습니까? So 남자 is boy, lalaki, with topic particle. 왜 is why? Bakit? Yogi is here, dito, with location particle. Wasumnika, ibig sabihin, came. So, ang sabi po dyan, why did the boy come here? Tagalog, bakit nagpunta yung lalaki dito? So yun yung pakikinggan natin. Yung rason niya kung bakit siya nandoon sa lugar na iyon. So makinig pong mabuti. 3번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 법률 교육을 들으러 왔습니다. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 3번. 남자는 왜 여기에 왔습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 법률 교육을 들으러 왔습니다. Okay, so bakit kaya nagpunta doon yung lalaki? So nag-state siya ng purpose niya actually. So may actions siyang sinabi. So, kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? So nag-greet siya, 안녕하세요. So hello, good morning hanggang good evening. 어떻게? 어떻게 is how, talaga yung meaning niyan. How, paano. 오셨어요, ibig sabihin past tense ng tuka. So came. And since nagtatanong siya, did you come? Ibig sabihin. So, how did you come here? Yun yung literal na translation po niyan. Pero may isa pa pong meaning yan, especially sa mga business establishment. Ang meaning po niyan is, what is the reason of you coming here? Ano yung dahilan mo ng pagpunta mo dito? So yun yung tanong niya sa lalaki. Kaya sumagot yung lalaki ng 법률 교육을 들으러 왔습니다. Translate po natin ito. 법률 교육. So, 법률 교육, ibig sabihin po niyan is legal lessons. Ibig sabihin, yung mga lesson na may kinalaman sa batas, no? Sa law. Merong object particle, 들으러 왔습니다. So, yung verb po natin dito is 들다. So yung 교육을 들다 kasi pag pinagsabang mo yan, ibig sabihin to attend lesson. So gusto niyang mag-attend ng lesson. Yun yung reason niya ng pagpunta. Ito namang uro 왔습니다, ibig sabihin lang po niyan is I came to. Or I came in order to. Pumunta ako para makinig or mag-attend ng legal lessons. So yun yung ibig sabihin ng lalaki. So alin ba yun dito sa choices? Hanapin natin. So number 1, sabi po dyan, 교육을 하려고. So 교육 하다, ibig sabihin po is to do lesson. To do lesson. Merong 려고, ibig sabihin in order to. Para. So para daw gumawa ng lesson. So ibig sabihin, siya mismo yung magtuturo, siya yung gagawa ng lesson. So mali po yan, hindi naman, di ba? So siya po ay estudyante, gusto niya lang pong mag-attend ng legal lesson. So mali po yung number 1. Number 2, sabi, 교육 날짜를 바꾸려고. So 교육, again, lesson or class. 날짜, ibig sabihin po niyan is schedule or dates. Dates. May object particle, and yung verb po natin dito is bakuda. Bakuda, ibig sabihin to exchange or to change. Palitan. May ryugu, again, in order to or para. So, para daw, palitan yung schedule or date ng lesson. So, yun ba yung purpose ng pagpunta niya? Hindi naman, di ba? Kaya X din po yung number 2. So, dito tayo sa number 3. Number 3, ang sabi po dyan,
교육을 받으려고. So, 교육, again, lesson or class with object particle. Yung verb natin is patta, meaning to receive. And then may ulyugu, again, same lang yan kay ryugu, meaning in order to, para sa Tagalog. So para daw makareceive ng class or lesson. And of course, yan yung purpose ng lalaki. Sabi niya nga, I came in order to attend legal lessons. So, sabi sa number 3, para makareceive ng lesson. So that's the correct answer. Yan po yung purpose ng lalaki kung bakit siya nandoon sa location. Number 4, tingnan natin kung bakit tumali. Sabi dyan, 교육 신청을 취소하려고. So, 교육, ibig sabihin class, lesson. 신청, ibig sabihin application. With object particle, 취소하다, ibig sabihin to cancel. May ryugu, again, in order to, para sa Tagalog. So, nagpunta ba siya doon para i-cancel yung application ng lesson? Hindi naman, di ba? Kaya X po yung number 4. Again, correct answer is number 3. So, pakitake note po ang mga vocabulary na hindi pa alam dyan. Malaking tulong din po yan sa exam. Dito naman tayo sa number 4 and 5. So isa lang po yung instruction dyan. Basahin natin. Ang sabi, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Ibig sabihin, makinig sa kasunod at piliin yung tamang, yung pinaka-tamang kasunod or karugtong na salita. So meron lang pong question sa audio. Pipiliin po natin sa choices yung pinaka-appropriate answer sa question na iyon. So makinig pong mabuti. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번 디안 씨는 노래 대회에 안 나가요? 1. 대회에서 1등을 했어요. 2. 저는 노래를 잘 못해서요. 3. 춤도 추고 노래도 불렀어요. 4. 인터넷으로 접수할 수 있어요. Okay, so isa pa po, makinig. 4번 디안 씨는 노래 대회에 안 나가요? 1. 대회에서 1등을 했어요. 2. 저는 노래를 잘 못해서요. 3. 춤도 추고 노래도 불렀어요. 4. 인터넷으로 접수할 수 있어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan sa number 4? So pwede nyong gawing clue dyan is yung tense na ginamit sa question para ma-eliminate nyo na yung mga maling sagot. So kung di po talaga naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng lalaki, 디안 씨는 노래 대회에 안 나가요? So translate po natin. So Tian she, so Miss Tian with topic particle, Nure Tewe. So again, Nure Tewe, ibig sabihin po niyan is singing contest. Merong location preposition, an nagayo. So nagayo, pag mga competition yung pinag-uusapan, ibig sabihin po nito is to participate. Participate or to join, sumali. Merong an. So
nilalagay, kinakabit sa mga verbs or adjectives to negate yung meaning ng verb na iyon or adjective. So, ibig sabihin, not or do not. Sa Tagalog, hindi. So, sabi, so hindi ka ba sumali sa singing contest, Miss Dian? So, ano kaya yung appropriate response dyan? So, kung mapapansin din po ninyo, naka-present tense yung tanong. So, dapat yung isasagot po natin is at least naka-present tense. No? So, dalawa yung naka-past tense. So, obviously, mali na po yan. So, ito na lang pong dalawa yung pagpipilian mo dapat. So, tingnan mo dyan sa 2 tsaka 4. Alin ba yung may kinalaman sa Nure Tewe sa singing contest? Number 2, sabi, 저는 노래를 잘 못했어요. Translate natin. 저는 is I, ako, 노래. Ibig sabihin, song or sing. Merong 를, which is an object particle. 잘 is well. May 못, ibig sabihin can. Cannot. Hindi kaya. Cannot. May 해서요. So, hada meaning to do, may nakadikit lang na oso. So, ginawa lang heso, meaning because. Because I can't do. Yun yung ibig niyan sabihin. So, ibig sabihin po niyan literal is because I cannot do singing well. So, in other terms, ibig sabihin because I cannot sing well. Dahil hindi ako magaling kumanta. Yun yung sabi niya. So ito po yung tamang sagot. Ito yung sumasagot sa tanong ng lalaki na hindi ka ba sasali sa singing contest, Miss Ian? Number 2 ang tamang sagot. So tingnan pa rin natin itong number 4. Bakit ito naging mali? Sigurahin po muna natin yung iba. Sabi sa number 4. 인터넷으로 접수할 수 있어요. So internet, so internet, no? May turo, ibig sabihin using or through sa pamamagitan ng 접수할 수 있어요. So 접수하다 is to register. Merong el su 있어요, so meaning can. Kaya, pwede. So pwede daw mag-register gamit ang internet. So online, ang meaning niya. So you can register online. So di ba malayo dun sa sinabi ng lalaki na hindi ka ba sasali sa singing contest, Miss Tian? So kaya mali yung number 4. So tingnan din natin yung 1 and 2, bakit sila naging mali. So number 1, ang sabi po dyan, 대회에서 1등을 했어요. So 대회, ibig sabihin contest or competition with location preposition. 1등, so ibig sabihin first place. Number 1. With object particle and then 했어요, did. Past tense ng to do. So naka-past tense na, kaya automatic, X na yan kasi naka-present tense yung question po natin sa audio. So sabi sa number 1, nakakuha daw siya ng first place sa contest. I did first place in the contest. So, mali po yan, walang kinalaman sa tanong. Number 3, sabi, 춤도 추고 노래도 불렀어요. So, 춤도 추다. So, ibig sabihin lang po nito is to dance. Merong gu and 노래. 노래 is song. Merong do also. 불렀어요. Past tense ng buruda, ibig sabihin to sing. So past tense, sang. So sabi niya, I danced and also sang a song. Sumayaw din ako at kumanta din ng kanta. So again, hindi naman tinatanong, kaya po naging mali yung number 3. So again, correct answer is number 2. Yan lang po yung sumasagot doon sa tanong ng lalaki sa audio.
So number 5 naman tayo. So makinig pong maigi sa question. 5번. 다라 씨는 어느 반이에요? 1. 상담을 받아봤어요. 2. 중급반에서 공부해요. 3. 무료 진료 서비스도 있어요. 4. 통역 서비스를 이용해 보세요. Okay, isa pa, makinig pong mabuti. 5번. 다라 씨는 어느 반이에요? 1. 상담을 받아봤어요. 2. 중급반에서 공부해요. 3. 무료 진료 서비스도 있어요. 4. 통역 서비스를 이용해 보세요. Okay. So ano kaya yung sagot po dyan? So may tinatanong yung babae. Alin daw yung klase ni Miss Tara? So ito po yung sinabi. Sabi, Tara 씨는 어느 반이에요? So, Miss Tara or Mr. Tara with topic particle, 어느 is which, pan is class, klase, iyeyo yung is, are, kulay. So which one is your class, Miss Dara? Tinatanong niya kung ano yung klase pinapasukan ni Miss Dara. So tingnan natin sa choices kung ano yung tamang sagot. Number 1, sabi, 상담을 받아봤어요. The 상담 is counseling with object particle. 받아봤어요, ibig sabihin, tried receiving. Ibig niya sabihin, nasubukan niya daw makareceive ng counseling. No? Ibig sabihin, nakapag-counseling daw siya. So, malayo po sa tanong sa audio, kaya mali po iyan. Again, klase, yung pinag-uusapan natin. Dapat klase din yung hahanapin natin sa sagot. Class or lesson. So, number 2, ang sabi po dyan, 중급반에서 공부해요. 중급반, ibig sabihin po niyan is intermediate class. Merong ESO, which is a location preposition, location particle. 공부해요 naman po is to study. So, ibig sabihin, I study in intermediate class. So, nag-aaral daw siya sa intermediate class. So, ito na po yung sagot na hinahanap natin. Dito sa choices, ayan lang naman po yung may klase or lesson na binabanggit. Intermediate class. So that's the correct answer. So tingnan pa rin natin tong 3 and 4 kung bakit sila naging mali. 무료 진료, 서비스도 있어요. So 무료, ibig sabihin po niyan is free. 진료 is medical treatment. Parang check-up, gamutan. 서비스. So 서비스 is service. Yung do is sumida, ibig sabihin lang po niyan is there is also. Meron din sa Tagalog. So sa English, ibig nga sabihin, there is also a free medical treatment. Tagalog, meron ding libreng medical treatment na service. So yun yung ibig niyang sabihin. So wala pong kinalaman sa tanong sa audio, kaya X po yung number 3. Number 4 naman, ang sabi po dyan, 통역 서비스를 이용해 보세요. 통역. So 통역 is interpretation or translation. So yung pagta-translate ng lengguwahe. Service is service.
with object particle and then 이용해 보세요, ibig sabihin try using. So, sabi po dyan, try using interpretation service or translation service. So again, wala pong kinalaman sa tanong sa audio kung alin yung klase mo. Kaya mali din po yung number 4. So I hope na take note po lahat ng vocabularies na napag-aralan natin. Make sure na i-memorize, malaking tulong po yan sa inyo sa exam. So mas maraming vocabulary, mas malaking chance ang pumasa. So hanggang dyan po muna, itutuloy natin yung mga susunod na chapter sa mga kasunod na video. Annyeong!